Ang AFP at Philippine Coast Guard daw may sikretong misyon laban sa China. Yun. At isa pa, barko ng China nagsialisan sa Skoda Shoal. Uy, bakit kaya nagsialisan? Parang magandang balita yata to mga guys. So okay to Tsaka yung Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard may sikretong mission daw laban sa China. Okay to isang malupit na parang malupitang mission to Magandang balita to Okay so itong bibigyan natin ng reaction video komentaryo, suggestion, criticism, kung ano man mga nasa saloobin nyo ay pwede rin naman kayo mag-comments dyan sa baba. Okay? Kasi itong balita na to ay isang napakainit na balita tungkol sa ating bansa, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. So, kailangan makibahagi tayo sa ganitong mga talakayan. Okay? Komentaryo lang naman, reaction. Hindi tayo tumutuligsa. Okay? So, kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. And also, please paki-subscribe din kay Philippine News. Kasi itong video na to sa kanya to atin lang ng bibigyan ng reaction video. Okay, no? So, okay, magandang balita to. Okay, umpisahan na natin. Kumusta mga kababayan? Ito ang balita natin ngayon sa Philippine News. May bago na naman tayong pag-uusapan at tatalakayin ngayon. At kung hilig mo ang ganitong mga balita, paki-like and share naman at huwag kalimutang mag-subscribe para palagi kang update, at paki-comment mo na din ang opinion mo at kung taga saan ka, para malaman namin kung saan umabot ang talakayan natin ngayon. Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard sanib puwersang magpapatrolya sa Skoda Shoal. Mga barko ng China nagsitakbuhan, ano kaya ang dahilan? Sekretong mission ng PCG at Armed Forces of the Philippines, kinonfirma na nasa Skoda Shoal na ang kapalit ng BRP Teresa Magbanua, ayon sa panayam nito kay spokesperson Maritime. Oops, magandang balita nga talaga, no? Nasa Skoda Shoal na raw ang pinadalang ng Philippine Coast Guard. Nasa Skoda Shoal na raw. Okay ito Council Alexander Lopez nakapwesto na sa lugar kung saan nakatalaga ang barkong pinadala ng Pilipinas para magbantay sa Skoda Shoal, at sinabi pa ni spokesperson Maritime Council Alexander Lopez na wala pa umanong nangyayaring bagong panghaharas sa barkong kapalit ng Teresa Magbanua. Wow yes magandang balita talaga, no? Wala pang nanghaharas sa mga pinadalang barko ng Pilipinas diyan sa Skoda Shoal. So okay to good news. Sa ang klaro natin, ang posisyon natin ay meron na tayong naglayag na asset ng ating gobyerno para may kapalit o magko-cover ng Sabina Shoal. Pilitin lang Sabina Shoal, sinisakop na nating ibang lugar sa West Philippines. At hindi tayo nakatanggap ng anumang pangharas. So far wala. Maganda pa naman yung wala pa naman na report na hinaras tayo. Salamat po. At ayon pa sa ulat ng media, hindi lang PCG. Tingnan nyo naman wala pang panghaharas na naganap sa ating Philippine Coast Guard Bakit kaya? Ang ipinadala kundi magkahalong PCG at Armed Forces of the Philippines ang ipinadala sa bisinidad ng Skoda Shoal. Kaya naman pala pinagsamang Philippine Coast Guard at Philippine Navy ang pinadala sa Skoda Shoal. Wow magandang magandang plano nga talaga to. The secret mission talaga ng Armed Forces medyo bumibilib na tayo sa galawan ng ating mga Armed Forces ng ating AFP at Philippine Coast Guard Sige, diretso pa natin. Ganito dapat, sanib puwersa na magbantay, hindi lang PCG. Ayos ba ito sa inyo mga kababayan? Maganda nga yung nahuhula sila kung saan. Kasi pag alam na kung nasaan, doon sila pupunta yung parang magnet siya,
So that is our approach, na hindi as much as possible na hindi natin i-reveal kung nasan sila. At binigyan din pa ni spokesperson Maritime Council Alexander Lopez, na sekreto ang lokasyon ng mga barko at kung ilan ang kanilang ipinadala sa Escoda Shoal, para di umano malaman ng China kung nasaan nakapwesto ang mga ito, para hindi umano mabasa ng China ang estratehiya ng Pilipinas. At ayon umano kay Ray Powell ng Sealight, wala umanong namomonitor na barko ng Pilipinas sa Escoda Shoal, pero andoon umano na nakapatay lang ang automatic identification Iyon. system nito, kaya hindi umano makita sa trucking. Ayun naman pala eh. Nakapatay pala yung identification ID number ng mga barko ng Pilipinas. Ayun ang sikretong mission. kaya pala hindi ma-detect ng China, ng mga China Coast Guard o mga PLA Navy. Kasi nga hindi nila malaman kung nasaan yung barko. Nanguhula ngayon ng mga China Coast Guard kung nasaan. Sana kung alam nilang nandoon yun, pupuntahan kagad nila yun ng China Coast Guard para harasin yung mga Philippine Coast Guard na papunta sa Escoda Shoal. Sa ngayon, nag-isip ng matalinong pag-iisip ang ating mga kinaukulan, ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy, no? Napatayin ang identification system ID ng kanilang mga barko. Nang sa ganon, hindi ma-detect ng kalaban. Good magandang estratehiya to. At ayon pa kay Ray Powell ng Sealight, parang may mga nangyayari nitong Sabado sa Escoda Shoal. Ayon kay Powell, mistulang nagsitakbuhan ang mga barko ng China. Ang Yun. isa ay papalapit sa Palawan at 8 pang ibang maritime militia vessel. Ayon kay Ray Powell ng South China Sea Monitor na Sealight, wala siyang nakikitang barko ng Pilipinas sa Escoda Shoal. Pero andun din umano ang posibilidad na nakapatay lang ang automatic Yun. identification system o Sabi. AIS nito, kaya hindi makita sa tracking. Pero mistulang nabulabog ang mga barko ng China sa Escoda at mistulang may nangyayari doon itong Sabado ng umaga. Ayon kay Powell, may isang China Coast Guard vessel na kumaripas palapit ng Palawan, habang 8 maritime militia pa ang umalis mula sa base militar ng China sa Mischief o Panganiban Reef papuntang Escoda. Pabor naman ng maritime Yun. expert na si Chester Cabalza sa bagong Ibig sabihin, nagsitakbuhan ng mga China Coast Guard, mga Chinese militia, maritime militia. Nang makita siguro, nagulat siguro na nando na yung Philippine Navy at Philippine Coast Guard sa Sabina Shoal. Kasi nga sikreto silang pumasok sa Sabina Shoal ang ating tropa. Dahil nga patay ang kanilang identification system. Okay talaga, no? Okay ito mga pag-iisip ng ating mga Philippine Coast Guard. estratehiya na ginawa ng Philippines Coast Guard. Sabi pa nito, labanan umano ito ng estratehiya ng mga bansa. Labanan ngayon to ng mga estratehiya, labanan ito ng operasyon. So, hayaan lang natin muna na gawin ng Coast Guard natin yung dapat nilang gawin para Tama. lalong lumakas yung kanilang Yes, pwersa. tama yan. At muling binigyang diin pa ni spokesperson Maritime Council Alexander Lopez, ang sense of pride, kaya hindi pa umano humihingi ng tulong ang Pilipinas sa Amerika at sa pag-escort sa mga resupply mission ng Pilipinas, at pabor naman dito ang maritime expert na si Chester Cabalza sa desisyon ng Pilipinas. Ayun naman pala eh. Kaya naman pala na hindi pa kailangan ang tulong ng Amerika, no? Ng ating mga allied forces. Kasi nga may sarili pang pag-iisip o meron pang mga iba pang paraan pala ang ating mga tropa para pasukin at bantayan ang West Philippine Sea o kung pasukin ang Sabina Shoal. Isang matalinong pag-akbang yan mga guys, di ba? Okay siya. Ang kanilang sikretong misyon laban sa China. Hindi porke may ganitong problema ay dudulong kaagad tayo. No? So, meron tayong tinatawag na sense of pride o dignity as a nation na kung kaya naman natin, tayo muna. Sagot natin ito, problema natin ito. Hindi kinakailangan na iasa natin sa mga kaibigan natin itong problema na ito. Mas maganda na ipinapakita natin na lumalaban tayo. Yes. Tama. Tama nga naman talagang kailangan talaga no
maganda yung naisip ng ating mga ano no, ating mga opisyales na talagang hindi pa natin talaga kailangan ng tulong ng Amerika kasi may sarili naman silang pag-iisip, may sariling pag-iisip ng mga pag-iisip ang ating mga generals. So, hayaan lang muna natin sila. Okay yan. Saludo tayo sa ngayon. Saludo tayo sa ngayon sa mga nagplano niya, no. Okay, no? So, hanggang dito na lang tayo mga guys, no? So, magandang balita to, good news, no? Na nakapasok na ang ating Armed Forces of the Philippines Navy warship at ang Philippine Coast Guard. Kasi nga may ginamitan nila ng mga sikretong mission laban sa China. Okay to, no? So, pasok na sila. So, hintayin na lang natin yung susunod na kabanata kung ano ang gagawin ng mga Chinese, ng mga China Coast Guard o yung mga PLA, Philippine Liberation Army Navy, kung ano naman sasagot o anong gagawin nila sa ating mga tropa. Ay abangan natin, baka nga butasin uli ang ating Philippine Coast Guard o yung Philippine Navy. Ewan natin kung kaya nilang butasin yung Philippine Navy warship. Kaya abangan natin yan. Okay? So, hanggang dito na lang tayo mga guys, no? So, kung bago ka pa lang sa aking channel, please please lang like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay?